Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom, at kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Bernabe, isang apostol, kung saan bahagi ng kwento si Bernabe ang naging katandem, o kasakasama ni Apostol San Pablo nang ito ay nagsisimula pa lamang hirangin ng ating Panginoong Hesukristo. Kung maalala nyo, nang papunta na si Pablo para usigin ang mga Kristiyano, nagpakita ang ating Panginoon sa kanya at iniatas ang bagong misyon na magpahayag ng mabuting balita sa mga hintil, at naging bahagi nito si San Bernabe na umakay ang naging misyon naman niya ay akayin at ipakilala si Pablo sa komunidad. At yun yung naging tulong na ginawa ni San Bernabe, bagaman si San Bernabe ay hindi nakilala katulad ng pagkakakilala natin kay San Pablo, pero ganun pa man, magandang halimbawa na maparisan natin, na kahit na hindi na-acknowledge o na-ibobroadcast ang kanyang pangalan, ay tuloy ang kanyang misyon, na tinanggap na siya po ay maging kabahagi ng pagsisimula ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga sabi po, sa Antioquia, doon nagsimulang tawagin sila bilang mga Kristiyano. Kaya sa araw din ito, sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, kung maalala nyo po kahapon, sabi ni Kristo na parito ako hindi para baguhin, kundi para ipaliwanag at tuparin ang kautusan. At isa sa mga ipinapaliwanag ngayon ni Kristo ay ang utos na huwag kang papatay. Kaya nga po sabi, bakit ba tayo umaabot sa patayan? Bakit tayo umaabot dyan? Nagsisimula ang lahat sa galit. Kaya nga sabi ni Kristo,
hanggat maaga, makipagkasundo na. Huwag na masyadong, kasi minsan yung galit parang sa battery, na-energize hanggang sa pag 100% na, bigla ka na lang sasabog, bigla ka na lang nakakagawa ng hindi dapat. Kaya nga sabi ko, mag-isip pa lang, yung humamak, yung mga salita na binibitawan natin, yung pangyuyurak, yan ay labag na sa kautusan na huwag kang papatay. Sa isip pa lang. Kasi kung akala natin, ang pagpatay ay yung kinitil mo yung buhay, binaril, sinaksak, o kung ano pa mang paraan, hindi lang sa ganon. No? Sabi nga ni Kristo, sa pag-iisip pa lang, o sa mga salita, baka marami na talaga tayong napatay. Talagang bahagi na nito, no, na tayo ay may kasalanan sa utos na huwag kang papatay. Lalo tigit, no, talagang sa mga nangyayari sa ating lipunan, talagang yung, alam mo yung tinitrigger tayo ng todo na magalit, at yung galit, yung naghahangad tayo na mamatay na sila. No, minsan nga, nagiging joke na lang natin, no, ano ba ang wish mo? Sana mamatay na lahat ng mga kurap. Nagiging joke na lang, nagiging biro, pero sa isang banda, may seryosong bahagi, no, sa atin na hinahangad nating mamatay na lang yung mga pahirap sa lipunan. Pero kung babalik tayo, no, tayo ay mga Kristiyano, hindi natin dapat hinahangad, bagamat naiinis tayo, pero kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon. At lahat ng ito ay idaan sa dasal at ipaubaya sa Diyos ang desisyon. Tandaan niyo po, wala isa man sa atin ang may kapangyarihan para kunin ang buhay ng kung sino man. Ang buhay natin ay galing sa Diyos, kaya Diyos lang din ang may kapangyarihang bumawi nito sa atin. Kaya ang sino mang lalabag, magkakasala sa Diyos. Amen.